Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. So yun na nga. Pag uwi ko po ng galing ho Cebu, pauwi po dito sa pauwi ho dito sa Taguig, dito sa aming lugar, ay may nangyaring kababalagan na parang ang mahirap po ata ang kalimutan. At ayun na nga, ang eroplano ay biglang namatay ng 2 bisis. At siyempre si Jiggy Barra kinabahan ng hayop. So tayo po ay kinabahan. Kung ba naman, nasa ere ka eh. Pag ikaw, tanungin nga kita, pag sumakay ka ng eroplano, pag namatay, hindi ka kakabahan. So yun na nga, kinabahan nga po ako. Dahil yung eroplano po, ang dami kasing nagdadasal sa akin na mamatay na ako eh. Kaya tuloy, hindi nauudlot tuloy eh. Nauudlot tuloy yung panalangin nyo. Huwag nyo na ipanalangin. Bibigay naman ng taas yung kung kagustuhan niya. Ito naman to kasi. So yun 2 beses ho namatay or parang nag-blackout or nawala sa control yung hindi naman totaling nawala sa control. Balang ito yung eroplano. So nung pagkawala ng power niya, biglang gumanyan ho siya ng, syempre pagka ganyan ng eroplano, biglang ganun ba naman, parang tinanggalan ka ng kaluluwa. Binili mo ng mahal yung bigas, ibinenta mo ng mura. Ang pangatlong masama pa dyan, tax ng bayan tong pinangbili dito sa bigas na to, tax din ng bayan ang ipinangbibili. Ang saklap nun, di ba? Parang kang ginisya sa sarili mong mantika. It's so hard. Tila pinaparamdam sa mga tao na personal itong ayuda mula sa kanya. Pero malinaw, pondo ito ng gobyerno, buwis ng taong bayan, at hindi mula sa bulsa ng Pangulo. Ilan sa mga komento ng netizens ay nagtatanong kung kandidato ba raw ang Pangulo, kaya't mukha niya ang nakapronta sa packaging. Habang ang iba naman ay question ang timing ng programa, lalo't kasulukuyan ang campaign period para sa nalalapit na halalan. Kaugnay pa rin dyan, sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi mo na itutuloy nakatakdang bentahan ng 20 pesos na bigas sa mga kadiwa outlet sa May 2. Ngayong unang araw ng buwan ng Mayo nga ang tinakdang simula ng bentahan ng bigas sa Cebu City. Ngunit isang araw lang ito maaring bilhin ng mga consumer at tanging sa pamamagitan lang ng kadiwa booth. Paano ba naman kasi isinabay ang programa sa panahon ng kampanya kung kailan ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang ayuda ban? Ibig sabihin, tingnan mo doon pa lang eh. Maano mo sila na hindi talaga nila pinagpaplanuhan lahat. Alam naman na nila na eleksyon. Mamimigay sila ng bigas. So anong kakalabasan nun? Di ba vote buying? Ang pangalawa pa dyan, bumili ka nga ng mahal na palay. Umangkat ka ng mahal na bigas, ibinenta mo ng mura. So walang problema din. Sa totosin, meaning ko po sa inyo, wala akong problema na may 20 kilos na bigas. Malaking tulong po yan para sa inyo. Ang pinupunto ho namin dito yung pamamaraan. Paano na ipatupad? No? Kung paano nila ipinatupad yan. Yun yung pinupunto namin dito. At wala kami sinasabi na wag niyong tanggapin, wag niyong bilhin. Pero kung alam nyo naman na delikado yung bigas na yung kulay dilaw or parang kulay putik or buhangin na yung bigas na yun, syempre huwag nyo nang bilhin. O gusto nyo sa mga alaga nyo, yung asong askal, ganun, pwede rin naman yun. Pero yung pipigilan namin kayo bumili ng 20 pesos na bigas, hindi, malaking tulong sa inyo yan. Amin lang dito, may mga mali talaga yung mali yung tempo. Mali yung hindi pinalano kung anong magiging resulta nung pagbili ng mahal na bigas at pagbenta ng mura na bigas.
Alright guys, reaction muna tayo. Tapos dediretso natin yung video para sureball na mapapanood nyo yung full video. Mamaya, wait mo lang, kasalita muna tayo sa reaction video. Ngayon mga babayan, napanood nyo yung preview, no? Yung eroplano ng Banateros, kontek ng bumagsak. Lupit! Ngayon, sabi dyan ni Tol J. Guevara, 2 beses namatay yung makina sa langit, no? Sa taas, no? Grabe, kontik nang mapunta sa langit ang Banateros, lalo si Tol J. Guevara, nilagnat ka tuloy, Tol. So syempre, hindi pa nyo araw, marami pa kayong mission dito sa buhay, dito sa mundong ibabaw sa Pilipinas, di ba? Lupit, no? Kasi marami daw nananalangin na mamatay na si Tol J. Guevara, pero hindi, marami nananalangin, konti lang sila. So guys, dito sa video mapapanood nyo, no? Panoorin nyo magmula umpisa hanggang sa dulo, preview pa lang yan. Dito sa video na to, kung ayaw mo na panoorin yung susunod na video, at least naikwento ko na sa inyo yung laman ng video. Pero kung gusto nyo panoorin, mas malupit kasi mas malupit si Tol J. Guevara. Ngayon sa video na to, about sa bigas, yung binili ng mahal tapos binenta ng mura. Lupit, no? Yun ang malupit. BBM lang malakas, talupit mo, sir. Ngayon, dito rin sa video na to mga babayan, malalaman dito kung sino ang hudas. Kung sino man ang hudas na yan. Kayo na mag-analyze kung sino yan. Kaya panoorin nyo, hindi pa rin kayo makakaligtas. Kailangan panoorin yung video para malaman nyo kung sino yung hudas na yan, mga kababayan. Okay, para hindi nahahaba ang bunganga, ay hindi nahahaba yung pagsasalita ni Boy Sardinas. Ipopromote ko muna ulit. Ilang tulog na lang mga babayan na. Straight PDP laban tayo. Alright. Shoutout mga sa kumare ko dyan, mga nasa OFW sa London, sa Canada, sa Japan. Nagsasabi na straight PDP laban lang sila. Alright. Wala na silang ibang anuhin pa, pipiliin pa, basta straight daw sila. Yan, dami natin dyan. Shoutout sa inyo mga kumare, mga kumpare, mga subscribers. Magko-comment yan. Alright. Salamat po, magla-like pa siya. So mga kababayan, ilang tulog na lang, anong petsa na? Yung lahat ng galit natin, magmula nung nagsisimula tayo mag-vlog, nagsisimula tayo naging DDS, tapos sumama kayo sa channel na to, yung mga nangako dyan ay gaganti tayo. Straight PDP laban. Shoutout sa mga tumanggap ng ayuda. Ang sabi nila kahit tumanggap sila ng ayuda, galing sa mga yung mga yan, hindi daw sila magpapadala sa ayuda, iboboto para nila ang team ni Tatay Dugong, ganun kalupit kami. Di nakabudol din kami sa inyong mga mahilig magbigay o magbayad ng boto. Hindi na yan uso ngayon, dati uso yan. Pero ngayon, kahit magbigay kayo ng mga ayuda sa mga kababayan namin na lang, hindi kayo kababayan namin, no? Hindi kayo iboboto nila. Okay, nagbigay kayo ng ganito, nagbenta kayo ng bigas sa oras ng eleksyon, itong eleksyon, nagbebenta kayo ng bigas, tapos nabibigay kayo ng mga 5,000, 5,000, tinapat nyo pa talaga. Pero hindi namin kayo iboboto, yung sabi ng mga kababayan natin. Di ba? So okay mga kababayan, sa video na to, hanapin natin kung sino yung hudas na sinasabi ni Tol J. Guevara at ikukwento niya sa inyo yung malupit na nakakatawa na good vibes na namatay yung makina ng eroplano sa Himpapawid. Lupit niyan. At marami pang iba. At marami pang pasabog dito sa video na to. Kaya anong hinihintay mo pa, boy? I-play mo na ang video. Bukas ulit magagamit tayo ng laptop. Kasi ngayon ito, hindi to laptop. Kasi mahina yung kurente namin. Wala kaming lobat yung aking laptop. Pasensya na kayo Next time ulit. Alright, ipi-play ko na yung video. Play mo na yung boy. Let's go. Breaking news. Marcos Jr. ay kontrolado na talaga ng Amerika. At ito ang nalalapit po na pag-uwi or paglaya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Paktay ka dito, Romualdez. At ayun, welcome back to my YouTube channel. Alam niyo, marami tayong mga pag-uusapan ngayon, at ayan po yung mga iisa-isahin natin. Hindi tayo nakapag-vlog ng mga ilang araw. Tayo po ay nagkasakit at medyo na busy din. Kasi nga ni kinabahan. Alam niyo kung saan nagmula yung sakit ko? Kinabahan ako. Dahil kamakailan lang po pumunta tayo ng Cebu City. So ano ba nangyari sa Cebu? Unahan ko muna kayo. Mangula muna kayo kung anong nangyari sa Cebu.
So yun na nga, pumunta nga ako ng Cebu. Yung pagpunta ko doon, okay naman, lahat okay naman at masaya naman at kahit paano nakapag bigay tayo ng kaalaman sa ating mga kababayan mapatungkol sa mga fake news na lumalaganap sa ibang mainstream media at syempre sa social media na rin. So yun na nga. Pag uwi ko po ng galing ho Cebu, pauwi po dito sa pauwi ho dito sa Taguig, dito sa aming lugar, ay may nangyaring kababalagan na parang ang mahirap po atang kalimutan. At ayun na nga, ang eroplano ay biglang namatay ng 2 bisis. At siyempre si G. Guevara kinabahan ng hayop. So tayo po ay kinabahan. Ikaw ba naman, nasa Erika pag ikaw, tanungin nga kita, pag sumakay ka ng eroplano, pag namatay, hindi ka kakabahan. So yun na nga, kinabahan nga po ako. Dahil yung eroplano po, ang dami kasing nagdadasal sa akin na mamatay na ako eh. Kaya tuloy, hindi nauudlot tuloy eh. Nauudlot tuloy yung panalangin nyo. Huwag nyo na ipanalangin, bibigay naman ng taas yung kung kagustuhan niya. Ito naman to kasi. So yun 2 beses ho namatay or parang nag-blackout or nawala sa control yung hindi naman totaling nawala sa control. Balang ito yung eroplano. So nung pagkawala ng power niya, biglang gumanyan ho siya ng, syempre pagka ganyan ng eroplano, biglang ganun ba naman, parang tinanggalan ka ng kaluluwa. Oo, parang ang tinanggalan ng kaluluwa. So doon sa pangyayari yun, pag uwi ko, syempre pagod din sa biyahe, ayun na, tinrangkaso na ang hayop. Tinrangkaso na po ako at umabot po ng 3 days mahigit. Sa tutusin, kahapon nung pagpasok ko ng pag-show namin sa Banateros, medyo alanganin pa talaga, pero kailangan natin dahil syempre tayo ay naghahatid ng totoong impormasyon sa ating mga kababayan. Syempre minsan sa social media at SMNI lamang ho sila nakaka ng tunay na balita. So yun na nga so yun na nga yung nangyari sa akin. Kwento ko lang naman, ito masyado kang mainipin. Ginuwento ko lang naman salpa kang bunganga mo. Joke lang. So dito nga, itong mga papanoorin ho nating video talagang sobrang makaka-relate ho kayo dahil alam nyo naman sobrang lupit po ng administrasyon natin, no? Pinakamagandang administrasyon sa kasaysayan ng hinayupak ng Pilipinas pala. Oo, biro mo, may ngayon may 20 kilos na bigas. Pero dito muna tayo, sana yan. Yung good news po kay PRRD ito, panoorin naman po muna natin tong good news. Oo, bago ba sabihin nila puro ka na lang bad news, Jay. Puro na lang kay bad news, good news naman. So ito po yung good news na maaari nang bumalik ito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panoorin po natin at kasama si ate na napakaganda. Nagsumite ng depensa sa International Criminal Court o ICC ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang argumento may kaugnayan sa jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Si Anton Cero magbabalita mula sa The Hague. Uy, yan ha? Isang legal argument ang inihain ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa dokumentong petsang Mayo 1, 2025, iginit ni Attorney Nicholas Kaufman, legal counsel ni dating Pangulong Duterte, na wala na ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil tuluyan na ang kumalas ang bansa sa Rome Statute noong taong 2019. Sa ilalim ng Article 19 ng Rome Statute, maaaring questionin ang jurisdiksyon ng ICC sa isang kaso kung ang akusado ay hindi sakop ng mga umiiral na kondisyon ng kasunduan. Sa isang panayam sa ICC, naunang sinabi ni Attorney Kaufman na ihahain nila ng mosyon sa lalong madaling panahon. In the coming days, perhaps even today, perhaps tomorrow, perhaps the beginning of next week,
but no more than in 1 week, we will be filing our jurisdictional challenge. Binibigyang diin ng kampo ni Duterte na mahalaga ang pagiging kasapi ng isang bansa sa rumstatyo sa mismong panahon ng investigasyon o paglilitis. Kung wala ito, ayon kay Kaufman, ay walang sapat na batayan ng ICC para ituloy ang kaso. Sa jurisdiction stricto sensu, o striktong interpretasyon ng jurisdiksyon, may 3 elementong tinitingnan: krimen, panahon, at individual na sangkot. Una, kung anong krimen ang sakop. Pangalawa, kung kailan ito nangyari. At pangatlo, kung sino ang sangkot. Iginiit ng kampo ng dating Pangulo na hindi dapat basihan ang nationality o teritoryo kung wala ng membership sa rumstatyo. Dahil dito, iginiit ng depensa na walang legal na kapangyarihan ng ICC sa kasong ito. Sa panig naman ng Senado, welcome development sa kampo ni Duterte. So yan maputol ko lang, napakaliwanag ho dun, no? Na wala silang legal na dito sa krimen na to. Sa kasong ito, hindi pala krimen. Ito yung krimen, no? Yan mga hinayupak na yan. Yan ang lehitimong krimen. Ang ano ho kasi dito, ang kagaya nung sinabi ko sa SMNI, ako'y nanaginip na itong administrasyong Marcos daw ay parang nakikiusap. Chismis to Parang nakikiusap daw sa ICC na wag nyo muna. Medyo patagalin nyo muna dyan si PRRD. Patagalin nyo muna dyan si Pangulong Duterte. Huwag nyo munang iuwi dito kasi kulelat na nga yung team namin. Lalong mangungulelat pag nandito na si Pangulong Duterte. Ganon yung panaginip yun na panaginip. Dreamer, dream. Ganon ha. Kasi baka mamaya may magreklamo na naman dyan, may magkaso-kaso na naman dyan, na kesyo ano na naman, gawa-gawa na naman ang kwento. Yun lamang ay panaginip lamang ngayon nga parang nakikiusap na pero wag ka, sinabi ni Sir Jason sa kanina sa SMNI na siya rin daw ay nanaginip din talaga. Magkatokayo talaga kami, parehas kaming talagang marunong managinip no? At doon nga sinabi nga na Sir Jason na siya ay nanaginip na 11 pa lang daw ay makakauwi na si Pangulong Duterte. Aba naku palakpakan natin yan kung ganun. Biruin nyo ba naman, uuwi na si Pangulong Duterte, mananalo pa yung 10 Duterte senatorial candidate, may impeach pa si Marcos. Aba napakaganda ho nun. Oo, at ayun nga, na alam niyo, lagi ko napapanaginipan din yung impeachment kay Marcos. Oo, ang masaklap nga lang daw, bigla daw mawawala dito yan. Di sa totoo lang sa yaman ng Marcos, sa ngayon, sa dami-dami nilang nakukuhang pera sa gobyerno, katulad lang 6 trillion sa bicameral na may blank item, di ba? Ang dami pa, GSIS, andito yung picture na yun tignan natin, baka tayo ay ma-fake news, baka sabihin nila fake news tayo. Maganda na rin yung tinitignan ho natin yung mga asan na ba yun? Nandito ba yun? Yung mga resulta na yun na na tawag dito yan, GSIS, PhilHealth, ano pa, Marlica Fund, marami pa pong mga iba't ibang GSI, SSS, yan, yun yung mga pondo. Yung flood control na ginagastosan ng 1.4 billion pesos a day, so wala na rin yun, no? At yung 2 billion pesos na confidential fund ni Pangulong Marcos Jr. So kung iisipin mo maigi, talagang etong sila Marcos ay kung talagang mabubuhay na to panghabang buhay. So, depende na lang kung ipangbilin ng pulburon lahat ng 6 trillion dahil pulburon nun. Ang daming pulburon nung yung 6 trillion na yun bibili, no? Ilang truck yung konsumo nila. So yun nga, talagang mabubuhay na sila sa dami ba naman pera na nakuha na yun nga, masama doon sa panaginip ko, bigla daw mawawala dito sa Pilipinas. Pati daw tong mga to, bigla daw tong mga mawawala to yung the 5 idiot. Yung mga the 5 idiot na yan talagang mawawala daw yan. Kaso may isa dyan sa kanila
or hindi natin, sabihin na natin silang 5, sa lahat ng ginawa ni Romualdez at ni Marcos sa Pilipinas, may sasalo daw dyan. Yan daw ang, alam mo yung tipong siya yung sumalo ng lahat. Hindi naman siya yung nakinabang ng lahat ng pera, pero siya yung sumalo. Parang ginawa siyang puppet ni Marcos Jr. Ganun ang tindi ng panaginip ko, no? Minsan alam nyo, nagtataka na rin ako sa panaginip ko eh. Detalyado eh. Ay! Tuloy natin. Duterte ang mga resulta ng pagdinig ng komite ni Senator Amy Marcos. Ani Atty. Kaufman, posible nagawin nila itong basihan sa mga argumentong isusumite sa ICC. Patay Mention kayo has dyan. been made of the arrest. Mention has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling and they support our arguments as well. Patay kayo doon. Gagamitin pala yung nangyaring hindi. Ito uulitin ko Kasi may mga nababasa din ako minsan na may mga ibang vlogger din dyan na DDS na medyo against sa amin ng Banateros kasi nga kami ay against kay Amy Marcos. So ito na. Alam nyo, nagpasalamat naman na kami kay Amy Marcos Nagpasalamat naman kami na thank you dahil nag-ano ka ng hearing na kahit wala namang winta. Ngayon kahit papaano naman, maamin natin, may kwenta naman at mapapakinabangan naman. Ang akin lang, ang sinasabi talaga namin dito, pinupush namin at ini-encourage namin yung mga tao na wag na talagang magtiwala sa mga Marcos. Kasi nga nabudol na kami. Ikaw, di ka ba nabudol na hayop ka? Yung sita sa amin na ayaw namin kay Marcos. Yun nga nabudol na kami kaya ayaw namin, nabudol na ang buong Pilipinas kaya ayaw na ulit naming maranasan pa yun ng mga kababayan namin. Kaya talagang kami, okay na yun, nag-thank you tayo kaya Amy Marcos, tama na yun. Ba't kailangan pa natin siya iboto? Una-una, ang sabi ni Pangulong Duterte, 10 Duterte senatorial candidate lamang ang iboboto natin. At napakalaking tsansa nilang makapasok sa maging blacklist voting matawag nun. Yung tipong lahat sila pasok sa pagiging senador. Kapag 10 lang ang binoto nyo, yun po yung ibig sabihin doon. Kung magdaragdag ka pa ng 2, totoo naman, 12 naman ang senador. Kung magdaragdag ka pa ng 2, may maaaring malaglag sa 10 Duterte senatorial candidate. Kaya ako sa inyo, sundin nyo yung gugustuhan ni Pangulong Duterte. Doon naman sa mga galit sa amin dyan, mga dating Amy Marcos vlogger, tapos nag-switch Duterte vloggers, tapos nung magkakampi na ulit yung dalawa, nagbalik na naman sila. Una-una, wag nyo kaming pangaralan kung ayaw namin kay Marcos dahil Marcos pa rin yan. Pangalawa, Marcos pa rin yan. Pangatlo, Marcos pa rin yan. So, balik-balik na rin yung mundo, Marcos pa rin yan. Kaya ayaw na namin magtiwala. Sige kayo, kung gusto nyo siya iboto, edi iboto nyo. Kung di pa kayo nadadala sa kahirapan na nangyayari ngayon sa Pilipinas, boto nyo. Wala naman ng problema nun. Hindi naman namin hawak mga kamay nyo. Hindi naman namin kontrolado utak nyo. Kami ay nagbibigay lamang ng suggestion. Fucking feel it? Ay, sorry. Tuloy naman ang pagpapadala ng liham ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Tayo nga pala, nakalimutan ko na po tayo si Amy Marcos kasi. At yung nga pala, yung maaaring magamit daw sa gagawing hearing or gagawing pag-iimbestigasyon or pagdepensa kay Pangulong Duterte yung nangyaring Senate hearing. So saan ba yun? Yung nga po yung mga pinagsasabi, yung mga nalahad doon sa nangyaring hearing ni Amy Marcos at ng The 5 Idiot. So kung sino ba yung tinatawag ng mga netizen na 5 Idiot ay sila
sila Torre, kung kakakain ko lang kasi kaya hinihingal tayo. Si Torre, Fajardo, Marbil at yung magkapatid na Remulla. Yan yung tinatawag na 5 idiot ngayon sa sa social media. So lahat ng mga sinabi nila, lahat ng nabunyag doon ay gagamitin ho yun para madepensahan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na maganda yon. Kaso pangit ang dating noon kay Marcos. Paktay kayo. Paktay kayo, wala kayong allowance. Ay sorry. Wala kayong allowance. Tanggalan kayo ng allowance ni Ngagba. Hindi na kayo bibigyan ng allowance. Naku po, magkano pa naman allowance si Torre? Magkano ba allowance ito? Torre, chat mo nga ako, magkano allowance mo? So para sa akin maganda yun sa kanya mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa kanyang abogado, mahalaga ito sa kanilang moral at legal campaign. Ipinonto ni Attorney Kaufman na in high spirit si dating Pangulong Duterte at nananawagan ito sa publiko na igalang ang judicial process ng ICC, isang mahabang legal battle na kanilang hinaharap. Grabe palakpakan natin Pangulong Duterte. At syempre, palakpakan din ho natin ng SMNI News na hindi ho natin malalaman yung mga ganitong balita kung wala ho si etong SMNI ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Palakpakan po natin yan. At dito naman tayo sa ito yung malupit ho ngayon na parang hawak na ho ng Amerika talaga. Ang hawak na ho ng ibang mga Amerikano ang ating gobyerno. So panoorin ho natin. Alam nyo, sa totoo lang kung bako sa mga millennials dyan, yung mga millennials dyan, ito minsan manood din ngayon ng politics issue para kahit paano prepare kayo. Hindi kayo puro jowa. Tapos kahit pag may jowa na kayo, magjojowa pa kayo ng isa pa. Tunggol. Dapat nanonood kayo ng politics para may alam kayo kahit paano. Alam nyo ito, delikado tong topic na to dahil kung sakaling mangyari ho ito, sobrang delikado dahil biruin mo parang babalik ho tayo sa nakaraan. Na tayo ay magiging aso, magiging alipin ng mga Amerikano. So yan ang dapat nating iwasan Kung kami ay tinatawag na pro-China, mas dihamak na mas okay pa siguro na maging pro-China kaysa sa maging pro-Amerika. Alam naman natin ugali ng Amerika, kapag may gusto niyang kunin, pag may tulong yan na ibinigay, mayroon niyang kapalit. So ito po, panoorin natin. Na-capture na po talaga ng Amerikano ang gobyerno ng Pilipinas, pero nakatago sila sa likod nitong pasad na tinatawag na Philippine government. Pero kita po natin talagang yung patakaran ng One China policy ng Pilipinas halimbawa ay nilalabag na po ng napakaraming mga kagawad ng ating military, Philippine Coast Guard, at ang Philippine Coast Guard ay sunod-sunuran kay Raymond Powell, a US Air Force officer, doon sa kanilang strategy of assertive transparency para masira po ang relasyon ng Pilipinas at China. Delikado po pala yan, Oo. Parang di kasi ito, isipin nyo minsan nagtataka talaga din ako sa totoo lang. Yung katod niya, nung nakaraan may nahuli na naman na Chinese, hindi ko naman sila pinagtatanggol. Hindi ko sila pinagtatanggol kung may ginawa talaga silang mali. Sabihin na natin na nahuli sila dahil may dala silang droga. So ba't mo ipagtatanggol yun? Nahuli tong mga Chinese dahil pumatay sila ng kapwa natin Pilipino. So hindi mo dapat talaga ipagtanggol yun. O Chinese nagnakaw, diba? Or nanakit ng Pilipino, diba? So hindi mo dapat talaga ipagtanggol yun. Bang punto kasi dito, ang kasi dito, sobrang ganda ng China. Sila nga ang maituturing na first world country sa buong mundo. Pero kung iisipin nyo, anong mapapala ng China na mag-i-spy sila dito sa Pilipinas? Hindi totoo Kasi nung nakarami nahuli na naman po na Chinese national. So may kagamitan na naman daw na spy na naman daw.
Isipin nyo maigi na lang. Tayo na sobrang, hindi ko po kinakahiya ang bansang Pilipinas. Mahal ko ang bayan ko, kaya nga nandito ako ngayon nagdadaldal sa harap niyo eh. Dahil gusto kong protektahan ng bayan ko. Ang ano ko dito, anong mapapala ng China na mag-imbestigat sila dito sa Pilipinas? Unang-una, kung sa high-tech lamang po na gagamitan, di hamak na mas upgraded po ang China. At kung usapang first world country lang naman, di hamak na first world country ang China. Aminin natin sa hindi, ang pinakamagandang lugar sa buong Pilipinas walang iba kundi ang Davao, kundi ang KOJC, kundi ang KOJC compound, Glory Mountain tsaka Prayer Mountain. Yan ang pinakamagagandang lugar sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa Davao. Anong mapapala ng China dito? Yun ang pinagtataka ko talaga mong maigi. Sobrang ngani boss o sobrang garapal na ho ng administrasyong Marcos na palagi nilang pinapalabas sa mga Pilipino gusto na tayo ay ini-spy ng China. Ang tanong, putang ina, kung yung bigas nga natin halos sa 20 pesos ang hirap-hirap ipatupad dito sa bansa natin dahil nga kulang tayo sa pera or sa pondo, ano pang i-spy dito ng ibang bansa? Maaari Amerika, talagang pwede nilang sakupin ng bansa natin tapos ibebenta nila. Pero China, isipin nyo, China ang isa sa pinakamalaking bansa sa Pilipinas. China ang isa sa pinakamagandang bansa sa Pilipinas. Anong mapapala nila dito mga hinayupa kayo? Minsan nawiwirduan ako sa mga balitang yun. Sabi ko, buta na wala talaga ng kwenta tong mga mainstream media. Isang Chinese national nahulihan ng kagamitan, spy ng Pilipinas. Ang hina nyo. Okay, panoorin natin to. Dito, sir. Well, ito po ay pagtataas ng antas ng tensyon na ginawa po ni Commodore or Admiral Trinidad ng Philippine Navy sa kanyang mga pananalita na kanyang pinasok po ang issue ng Taiwan na para sa China ay red line po yan. Alam naman ng lahat po yan. Kaya kung bakit po pinasukan ni Admiral Trinidad yan is a very big question mark. Siya pa ay nautusan ng mga Amerikano na sadyang i-provoke ang China tungkol dito. But nakikita po natin ang Amerikano po ay talagang steady at sistematiko ang kanilang escalation dito sa escalation ladder na tinatawag sa tensyon. Dahil po may timetable ng Amerikano para sa gera sa Asia 2027, hindi natin malaman kung talagang kakaya po nila by 2027, pero yun ang mga naanunsyo ni US Admiral Paparo ng Indo-Pacific Command, no? So yan ang hindi po siguro sapat na nalalaman ng ating masang Pilipino kasi marami pang nagogoyo sa mga intensyon ng Amerikano, samantalang talagang napakasama na po ng impact ng American mga ginagawa ng Amerikano dito sa Pilipinas with our Philippine military and of course with Bongbong Marcos. Ang intensyon ng Amerikano para ito ay dito sa kanilang plano ng limited war dito sa rehiyon po natin ay para pilayin ng Asian century, pilayin ng asenso ng Asia. At alam naman natin nagpipilit si Presidente Trump at ang Estados Unidos na humabol ulit at makabangon dito sa kanilang ekonomiya, at nakikita nila ang Asia na pinakamataas na sentro ng kaunlaran po sa mundo ngayon. Hindi, pero para sa akin ay baka sabihin nyo, akala ko ba Jay, tropa ni Digong si Trump? Totoo naman ho yun. Hindi ho kay Trump na iba, baka kay Biden pa to. Etong kuno-kuno na parang gusto tayong kontrolin. Kasi nga kung mapapansin nyo maigi, yung ginawa ni Biden sa mga relihiyon or yung ginagawang krimen ni Joe Biden sa Amerika, lalong-lalo na nga ho doon sa mga relihiyon na inaabuso
na yun naman din yung ginawa ni Marcos Jr. sa Pilipinas, so wala silang pinagkaiba. So sa madaling salita, kung ano yung ginawa ni Biden, yun din yung ginagawa ni Marcos Jr. dito sa Pilipinas. Kaya talaga din tayo, hindi talaga din natin maiwasan na hindi maisip na hindi kaya talagang nubo ako guys. Hindi kaya talagang na kontrolado ng ni Biden itong si Marcos Jr. Ewan natin dito, may panood natin dito yan. Hadlang dito sa kanilang ninanais na babalik ng sigla ng American economy. So I hope more people understand through your broadcast, MJ and Admar. Tsaka sir, marami ang umaasa na sa bagong administrasyon ni Trump matitigil na ito itong mga nangyayari sa ating region, particularly ang mga sinusulong na pagkakagulo between China and the Philippines, yung parang pinaghahati-hati tayo pero hindi pa rin pala talaga nagbago ang American interest, Sir Herman. Well, unang-una si Trump, maaaring naiba po ang kanyang intensyon, which is medyo maging mas mapayapa ang relasyon ng Amerika sa mundo. But nakikita naman natin po na hindi po siya talagang in full control ng American policy. At ang kanyang kabinete ay napakaraming mga neoconservatives na mga pro-war na mga cabinet members po, Marco Rubio, Pete Hegseth and so on. So nalalagay din po sa conflicting situation si Presidente Trump. Unlike po sa ibang mga bansa kung saan ang liderato tulad ng China, President Xi Jinping, sa Russia, President Putin, talagang hawak na hawak nila ang kanilang pamahalaan at ang mga tauhan po ng kanilang partido na in control. Yun nga yan ito yung sinabi niya na kontrolado or talagang yung mga presidente na nabanggit na yun, katulad nila Putin, yan sa China, sa Korea, sa ibang bansa. Yung mga presidente na yan, katulad sa Hong Kong, sa Japan, yung mga presidente na yun, yung ginagawa nilang, alam mo yun, yung talagang manage, talagang sobrang nilang kontrolado yung mga tao, yung kaganapan, yung daloy ng pamumuhay doon sa lugar na yun. Sasangayon ako at yun din ang gustong yung pagiging kontrolado ng isang presidente, yung mga tao, yun ang gustong mangyari ni Marcos Jr. sa pamamagitan ng masama. Nasisipin nyo maigi etong mga presidente na nabanggit dito, Japan, Hong Kong, China, Russia, yung kasi nila, ang ginagawa kasi nila doon, build, no? Puro pang mga talagang napapakinabangan ng gusto ng taong bayan yung ginagawa nila doon sa kanilang bansa. Katulad na lang sa China, di ba? Kung makapunta ho kayo doon, sobrang high-tech na ho. May ultimo nga deliver sa pagkain, di aeroplano na. Di robot na ho, no? So, yun sana ang maganda. Kaso ang nangyayari kasi dito sa Pilipinas, na dapat yun ang tularan ni Marcos Jr. Katulad na nga lang yan, China, tularan sana ng pamamalakad yan. Oo, dito sa Pilipinas, kahit papano makaangat-angat man lang tayo sa pagiging first world country, kaso nga. Kasi nga dito sa Pilipinas, puro pagnanakaw. Puro kupit doon, kurap doon, kurap dito. So ngayon yung mga build project na nasimulan ni Pangulong Duterte, wala na din. So tignan nyo, lahat ngayon nakatenga na. Ultimong pinagyabang nga na 5,500 na flood control, di na nga natin alam kung nasan na yun. Na-overwhelm daw. Sabi niya, na-overwhelm lang yun. Hindi, kaya tsaka ito isa ang China or ang China ang pinaka number one invest or expert, exporter ba yun, tama? Kung hindi ako nagkakamali. Sa buong bansa.
dito sa mundo natin. Tapos tayo na dapat nakikisama, na tayo ay dapat ay makisama sa mga lahat ng bansa na nakapaligid sa bansa natin. Ang nangyayari, imbis na pakisamahan natin yung China para magkaroon ng maraming investor or investment dito sa bansa natin, ang nangyayari, inaaway natin sila. Ito na lang ho ano ho bang naitulong ng Amerika sa atin? Saan yung Jones Breed? Ang tagal na ho nun. Ang ano pa doon, may kapalit pa ho yun. Hindi ko lang maisa-isa sa inyo kung anong naitulong ng China rito, pero maraming kaya nga kinaibigan niya ni Pangulong Duterte kasi nga napakinabangan niya. Kasi nga utak ang ginamit, hindi bunganga. Sa panahon ngayon, bunganga ang ginagamit ng administrasyon, hindi utak. Kaya nagkakaleche-leche. Tapos parang Pilipinas ay napakahirap po at masasabi nga although ang impression ng mga tumitingin sa Estados Unidos ay makapangyarihan ng presidente ng Estados Unidos, pero sa totoo parang ampaw po rin ng kanilang posisyon dahil po yung mga financial, economic interest sa military-industrial complex ay nandoon sa loob na nagko-competition din sa control ng patakaran ng presidente nila. Sir, itong nakikita mo ngayon na ating dealings with Taiwan and China, tingin mo anong ang turning point nito? Dahil kung walang nagsasalita dito kaugnay sa mga opisyal ng pamahalaan na dapat sana nagmamando kaugnay po sa ating foreign policy. Wala tayong naririnig sa presidente, mas nagko-comment pa siya doon sa suspension order ng mga local official. Ngayon masama dyan Mas inuuna pa ni Marcos yung mga magkomento sa mga walang kwenta Pagdating sa drug test, ngingitian ka lang. Pagdating dito sa pag-iimbes or pagpapayabong or pagpapaganda ng Pilipinas, nga bells. Yung 20 pesos na bigas mo, hindi na magtatagal. Hype na yan, no? Walis na tayo sa Pinas. Nga naman din talaga ng eleksyon. Hindi na gumagampan ng kanyang kagawaan si Presidente Bongbong Marcos dahil po wala po siyang kapangyarihan talaga. At ang kapangyarihan po sa foreign policy at foreign military engagement strategy ay ang mga Amerikano na po talaga. Sa pamamagitan ng mga utos na binibigay nila sa kanilang mga proxies dito. And I would say that these are Gibo Chodoro, yung kanilang minsan tinatawag ng mga chihuahuas nila, mga utusan po nila. Walang iba kundi ang mga makakaliwa na yun. Oo, sino ba yung tinutukoy ni Professor ng mga chihuahua ng mga Amerikano sa Pilipinas? Walang iba kundi yung mga makakaliwa. Tignan mo, ang dami hong mga makakaliwa ngayon na tumatakbong senador. May nakabuo pa sila ng sarili nilang grupo. Diba? Magulat nga tayo, baka manalo lahat yun. Pag naman sana, puta na. Pag nanalo, wala na pag-asa sa bansa natin. Wala ako, titigil na rin ako mag-vlog. Mukbang na lang ako. Wala na kasi pag nagpatuloy ako mag-vlog dun, kaso yun. Baka ipapatay pa ako. Wala tayong magagawa talaga, no? Si Browner, who has trained all his life in so many American military bases, pati pala si Browner. And so on. So, na-capture na po talaga ng Amerikano ang gobyerno ng Pilipinas, pero nakatago sila sa likod nitong pasad na tinatawag na Philippine government. Pero kita po natin talagang yung patakaran ng One China policy ng Pilipinas halimbawa ay nilalabag na po ng napakaraming mga kagawad ng ating military, Philippine Coast Guard, at ang Philippine Coast Guard ay sunod-sunuran kay Raymond Powell, a US Air Force officer, dun sa kanilang strategy of assertive transparency para masira po ang relasyon ng Pilipinas at China. In the meantime, tuloy-tuloy na pinipilit ng Amerikano na sirain ng ating economic situation, yung kanilang pagsisira po sa ating relasyon sa China ay malaking dagok po talaga sa ating ekonomiya.
nawawalan po tayo ng mga $2 billion sa Hindi, alam nyo, ito naisip ko dyan, no? Ba't sinisira tayo ng Amerika sa China? Unang-una po, napakalaki ng utang ng Amerika sa China, no? Hindi kaya balang araw gawin tayong palaman. Palaman ba na kapag nagkagulo ang China at Pilipinas, biglang kakampi ang Amerika sa China? At pag kumampi ang Amerika sa China, nakakala ng Pilipinas na tayo kakampihan ng Amerika, pero China pala ang kakampihan para magmukha silang kakampi na talaga ng China. Parang yun nga, sinasabi ko, ginawa tayong palaman. Oo, ang mangyayari parang tayo yung pinangbayad utang nila sa China. Na kinampihan namin kayo wag nyo muna kami singilin sa utang namin. Oo, gigil din ako dyan sa Pilipinas na yan ayun ang masaklap na mangyari. Wag naman sana din, no? sa Chinese tourism, for example. Hindi po yan nauulat, halos hindi talaga nauulat po yan. That's $2 billion po na nawala po sa atin dahil sa sadyang paghihigpit sa mga visa ng Chinese tourists, no? Yung mga black propaganda laban sa Pogo and so on, ayun po ay kanilang ginamit na cover story para dito sa mga paghihigpit sa mga negosyo sa China na pinakikinabangan po ng lahat ng ibang mga ASEAN countries including Vietnam, top trading partner ng China. At dito sa gitna ng krisis ng tariff war, sino ang pinapaboran ng Vietnam? Ang China. Dahil po napakalaking pakinabang ng Vietnam sa China at kung pag-uusapan natin ang nakakatawa nga ang Pilipinas Wala na nga mapakinabangan ibang bansa dito, lalo na China. Nangaaway pa. Nangaaway pa yung Pilipinas. Oo, wala na nga. Gutom na nga tayo dito. Tapos hawain mo pa. Wala talaga. soberenya at pagkatapang po ay walang tatalo sa Vietnam. So, bakit sila po ay malapit ng nakikipag-ugnayan sa China? Yun naman ay kabaliktaran na nangyari sa Pilipinas ay humihiwalay, lumalayo. At wala po tayong nakikitang pakinabang sa Estados Unidos kundi itong military drills na nalalagay po ang Pilipinas sa peligro. At yung tuloy-tuloy na pinipilit, isinusubo sa atin yung F-16s nila, Typhoon missiles nila na binebenta sa atin sa utang ng military sales grants and so on. So, Yun pa talagang sinusuhol sa atin yung mga kagamitan na yun. Wala nga may provide sa mga Pilipino na pangmatagalan na trabaho, tapos mas pinaglalaanan yung mga jet na yan. Kahit pa ilang jet ang ibenta ng Amerika sa atin, hindi tayo mananalo sa China. Dito tayo sa isang video. Politika sa bigas. So ito, panoorin natin. Pinatikos ng mga ordinaryong Pilipino ang pagsisimula ng bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Pero paglilinaw nila, hindi ito dahil sa presyo, kundi dahil sa politikal umanong motibo sa likod nito. Galit ang marami matapos makita ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging, kahit pondo naman ang taong bayan ang ginamit para sa implementasyon ng naturang programa. Si Sheena Torno magpapalita. Imbes na matuwa, ay nagalit ang taong bayan sa pagsisimula ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Ang dahilan, sa halip na magsilbing konkretong tugon sa kagutuman, ang programa ay tinawag na propaganda matapos ilagay ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging ng bigas, kahit malinaw na hindi naman galing sa sariling pondo ng Pangulo ang pambili nito. Hindi napigilan ng ilang netizen na maglabas ng saloobin kaugnay ng programa sa unang araw ng buwan ng Mayo. Kitang-kita kasi ang larawan ni Marcos Jr. sa packaging na Tangina. Ayop na nakalaw. Ito ang sobrang kapal ng mukha nila talaga. Ang kapal ng mukha nilang magpinsan. Hindi, ito mga kababayan, wala hong masama dito sa bigas na to. Wala hong masama dyan. Kung may binibentang 20 pesos na kilo ng bigas, bumili ho kayo. Malaking tulong po yan sa inyo. Ang masama dyan, ipinamumuka ni Marcos Jr. na ang perang ginastos dyan ay galing sa sarili niyang bulsa. Putang ina niya. Ganun.
Ganon ang gusto niya iparating sa inyo. Na sarili niyang bulsa. Yung pera na ginagastos dyan. Yun yung yun yung gusto niyang ipamukha sa inyong lahat. At ang masama pa dito, binili mo ng mahal yung bigas, ibinenta mo ng mura. Ang pangatlong masama pa dyan, tax ng bayan tong pinangbili dito sa bigas na to, tax din ng bayan ang ipinangbibili. Ang saklap nun, di ba? Para kang ginisa sa sarili mong mantika. It's so hard. Tila pinaparamdam sa mga tao na personal itong ayuda mula sa kanya. Pero malinaw, pondo ito ng gobyerno, buwis ng taong bayan, at hindi mula sa bulsa ng Pangulo. Ilan sa mga komento ng netizens ay nagtatanong kung kandidato ba raw ang Pangulo, kaya't mukha niyang nakapronta sa packaging. Habang ang iba naman ay question ang timing ng programa, lalo't kasalukuyan ang campaign period para sa nalalapit na halalan. Kaugnay pa rin dyan, sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi mo na itutuloy nakatakdang bentahan ng 20 pesos na bigas sa mga kadiwa outlet sa May 2. Ngayong unang araw ng buwan ng Mayo nga ang tinakdang simula ng bentahan ng bigas sa Cebu City. Ngunit isang araw lang ito maaring bilhin ng mga consumer at tanging sa pamamagitan lang ng kadiwa booth. Paano ba naman kasi isinabay ang programa sa panahon ng kampanya kung kailan ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang ayuda ban? Ibig sabihin, Tingnan mo doon, doon pa lang maano mo sila na hindi talaga nila pinagpaplanuhan lahat. Alam naman na nila na eleksyon. Mamimigay sila ng bigas. So anong kakalabasan nun? Di ba vote buying? Ang pangalawa pa dyan, bumili ka nga ng mahal na palay. Bumili ka, umangkat ka ng mahal na bigas, ibinenta mo ng mura. So walang problema din. Sa totosin, meaning ko po sa inyo, wala akong problema na may 20 kilos na bigas. Malaking tulong po yan para sa inyo. Ang pinupunto ho namin dito yung pamamaraan. Paano na ipatupad? No? Kung paano nila ipinatupad yan. Yun yung pinupunto namin dito. At wala kami sinasabi na wag niyong tanggapin, wag niyong bilhin. Pero kung alam niyo naman na delikado yung bigas na yung kulay dilaw or parang kulay putik or buhangin na yung bigas na yun, syempre wag niyo nang bilhin. O gusto niyo sa mga alaga niyo, sa mga alaga niyong asong askal, ganun, pwede rin naman yun. Pero yung pipigilan namin kayo bumili ng 20 pesos na bigas, hindi, malaking tulong sa inyo yan. Yung amin lang dito, may mga mali mali talaga yung mali yung tempo. Mali yung hindi pinalano kung anong magiging resulta nung pagbili ng mahal na bigas at pagbenta ng mura na bigas. Yun no? Ewan ko ba, tapos talagang obvious na vote buying to. Kailangan humingi muna ng exemption mula sa COMELEC ang mga lokal na pamahalaan maging ang mga ahensya ng gobyerno. Tapos ito pa pala, may naisip ako. Ito pa. Hanggang kailan to? At pangalawa kong naisip dito, ang laki na naman kinabig mo. Halimbawa lamang namigay ako sa buong Davao. Hindi na sa Davao. Sa buong Cebu. Nagbenta ako sa buong Cebu nang nagkakahalaga ng nasa 5 million na halaga ng tigbe 20 kilo pesos na bigas. So alam ko hindi kasya yun sa buong Cebu, malaki ang Cebu Pero yun lang ang nakalaan sa bawat lugar. Kasi nga, halimbawa, ang pondo niyan is nasa, sabihin na nating 2 billion. Pero 1 billion lang ang ipapaikot sa buong Pilipinas. Na hindi rin mamimaintain ng matagal. Dahil yan lang ay isa lamang propaganda. Pusahan tayo kung tatagal yan o hindi. 29, eto na lang, isipin nyo may 35-29. Na mga una nilang ipinatupad na bigas. Bakit? May ba?
May tumagal ba yon? Asan na yung 29, yung kulay dilaw, tumagal ba yon? Hindi. Ito pa kaya mas mababa, kaya posible to, sabi ako na nagsasabi sa inyo. As far as the Comelec is concerned, hindi pa namin nakukuha yung approval to do the Cebu government has not yet gotten the approval to do the selling of 20 kilo rice in Cebu. We do the actual selling on May 13 siguro ang target na doon. Dismayado raw si Laurel dahil maaantalang bentahan ng bigas at posibleng matenga na naman ang mga supply sa mga bodega. Posibleng maapektuhan ang bilihan ng palay mula sa mga lokal na mga magsasaka. Gayunpaman, nasa 12,000 na mga sako ng bigas ang ibinaba sa Kadiwa booth sa Cebu City. Sakaling maubusan ng stock sa unang araw ng bentahan at humarap sa aberyang logistics, may nakahanda raw na alternatibong solusyon ang kalihim. From what I understand, may local stocks din ang Cebu na baka hiramin namin or sa kanila and palitan na lang, or we can actually source out naman even sa local traders din na. Hirap lang magsalita dito sa Cebu or retailers, no. Ang inang yan, mahirap to. Mahirap to mga kabanateros. Nakakaamoy ako ng di maganda rito. Hayop na yan. Pinilit no? Pinilit pero hindi aya. Hindi aya talaga, promise. Ewan ko ba? Bahala ho kayo. Kahit anong man gawin nating reklamo, wala man tayong magagawa kasi sila yung nasa kapangyarihan. Kaya nga po, paulit-ulit po namin sinasabi na kung gusto nyong matapos ang kaisang kahibangan na pamamalakad sa bansang Pilipinas, ay iboto po natin ng 10 Duterte senatorial candidate. Yan na lang po ang natatanging pag-asa natin para sa tunay na pagbabago, no? Baguhin natin ang Pilipinas, ika nga ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya kayo mga kababayan, yung 20 pesos na bigas, bilhin nyo, walang problema. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap, pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Pinamatay niya ako, umiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa
Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, oh. Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.